malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay Webes, 24 ng buwan ng Hulyo taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. Bagyong Dante nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Signal number 3 nakataas naman sa Pangasinan at La Union dahil sa Bagyong Emong. Putol na binti ng tao natagpuan sa creek sa Novaliches, Quezon City. Bangkay ng lalaki nakita naman sa Maynila sa kasagsagan ng ulan. Libing sa Laurel, Batangas, naging pahirapan. Kabaong pinagtulungan buhatin at itawid sa kabilang barangay sa kasagsagan ng baha. 2 patay dahil sa leptospirosis sa Maynila. Mga binagyo sa San Mateo, Rizal, binisita ni Pangulong Marcos Jr. At PNP Chief General Nicolas Torre III nagsimula ng mag-ensayo para sa sinasabing boxing match kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Good luck naman ang sabi ng Malacanang. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Alerto sa bagyo at habagat. Mga kapamilya, hiniling na ng lokal na pamahalaan na Mamburao sa Occidental Mindoro na magdeklara ng state of calamity bunsod ng pagbahang dulot ng pananalasa ng bagyong Krising, Dante at Emong. 30% na ng taniman sa Mamburao ang napinsala habang mahigit 100 pamilya naman na nasa danger zone ang inilikas. Sa Oriental Mindoro, 3 ang nasagip kabilang ang isang minor de edad matapos matrap sa loob ng kanilang bahay dahil sa mataas na baha sa barangay Santa Rosa 1 sa bayan ng Bako. Lubog naman sa baha ang bahagi ng National Highway sa Calapan City kaya ilang mga motorista stranded. Sa tala umabot na sa 62 barangay sa 8 bayan at isang lungsod sa Oriental Mindoro ang apektado ng pagbaha. 30,000 pamilya ang pinangabahan na bahain sa Lubao, Pampanga dahil sa nasirang dike sa Santo Cristo Dam. Sa panayam ng DZMM, nanawagan si Pampanga Governor Lilia Pineda sa National Irrigation Administration at sa DPWH na ayusin na ang nasirang dike kabilang ang anya hindi pantay na konstruksyon ng retaining wall ng dam. Gumawa kayo ng dam, ginawa nyo ng retaining wall yung kanan, yung kaliwa hindi. Yung kaliwa, sinira niya yung ginawa ng DPWH. Dapat, di ba, ginawa nyo ng sabay ng retaining wall, yung magkabila na malapit dun sa dam. Naabisyuhan ko na sila, nakaprepare na kami ng evacuation, pero hindi yun Maraming masisira. Correct. Mga bahay, ngayong mga 5 barangay ang magiging ilog, hindi na ito. Mga 30,000 na pamilya, hindi pa iba pa yung individual. Tiniyak naman ni NIA Administrator Eddie Guillen na kumikilos na ang ahensya katuwang ang DPWH para solusyonan ang nasirang dike. Meron na pong nihanda po yung ating estimate ng mga engineers natin. Nagawa na po yung costing natin. Papadala na ho tayo ng seat file sa site. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pampanga dahil sa nararanasang pagbaha. Isang kabaong mga kapamilya ang pinagtulungan na buhatin at itawid sa rumaragas ang baha para lang mailibing sa Laurel, Batangas.
Sa video, kitang buwis buhay na tinawid ng mga residenteng nakipaglibing ang rumaragas ang baha sa spillway sa barangay Poblasyon patungo sa sementeryo sa kabilang barangay. Sinasabing hindi na kayang madaanan ng mga sasakyan ng spillway dahil sa ragasan ng baha. Itinayo ang spillway matapos bumagsak ang tulay noong October 2024 dahil sa pananalasa naman ng bagyong Christine. Mga kapamilya, pasintabi po isang putol na binti ng tao ang natagpuan sa creek sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Gate ng ilang residente, posibleng inanod lang ito sa kanilang lugar dahil wala namang napaulat na naputulan ng binti. Patuloy ang investigasyon at pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga kalapit barangay kaugnay sa putol na binti. Sa Maynila, natagpo ang patay ang isang lalaki sa kasagsagan ng pag-ulan sa Tondo kaninang umaga. Tinatayang 50 hanggang 60 anyos ang biktima na huli umanong nakitang buhay at nanghihina. Bandang alas 5 na madaling araw, hinihinalang natural cause ang dahilan ng pagkamatay ng lalaki. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Sa kapapasok na balita, 2 na ang namatay sa Maynila dahil sa leptospirosis. Handa naman ang Department of Health Tondo Medical Center sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong masama ang panahon. Ang balita mula sa DOH, hatid ni Radyo Patrol, Steve. Tony, kinumpirma ni Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla na 2 individual na ang nasawi sa lungsod dahil sa leptospirosis. 2 niya ang may hawak sa mga kasong ito ng leptospirosis. 5 na ang kaso sa Santa Ana Hospital at 3 ang kaso sa Ospital ng Maynila. Sa East Avenue Medical Center, 17 naman ang naka-confine ngayon dahil sa naturang sakit. Samantala, tiniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa na sapat at tuloy-tuloy lamang ang supply ng gamot para tugunan ang inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa Tondo Medical Center. Ang problema natin ngayon, flooding, no? Pag na-expose ka sa baha, importante kung wala naman sugat ang balat mo, maligo ka agad at magsabon ng tubig ng parte. Ang nasabing ospital anya ay tinuturing na catchment hospital ng mga pasyente na galing Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela maliban pa sa mga pasyenteng na nakatira sa Maynila. Binigyang din ni Herbosa na lahat ng ospital ng DOH at LGU ay functional at bukas 24/7. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Maraming salamat, Steve Raz. Pinapauwi na ang ilang residenteng lumikas sa Barangay 201 sa Pasay City kahit lubog pa sa baha ang kanilang mga bahay. Ang balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Pauni hanggang ngayong hapon na lamang pinapayagang manatili ang mga bakwit na narito sa Kalayaan Covered Court sa Barangay 201, Pasay City. Ayon sa ilang residente, mayroong pa ring baha sa kanilang lugar at malakas pa rin ang ragkasan ng tubig sa creek. Kaya natatakot silang pumulis sa evacuation center dahil sa bantaan maradasan ulit ang abot leeg na baha. May baha pa rin po eh. Tapos ako yung takot nung ang lalim ng tubig, sabayan ng lakas ng ulan. Napasok po ng tubig yung bahay namin. Totally wash out po kami. Karamihan sa 22 pamilya rito ay nakatira sa bahagi ng Daupal Street na nasa tabi mismo ng creek. Nanawagan naman ng mga residenteng mabigyan sila ng ilang araw na manatili sa evacuation center para sa kanilang kaligtasan ngayong may banta pa rin ng masama na panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Lumala pa ang baha sa paligid ng Navotas City Hall dahil sa bumigay na pader sa Barangay San Jose. Ang balita mula sa Navotas sa ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Tony, abot binti pa rin ang baha dito sa M. Naval Street sa mismong tapat ng Navotas City Hall dahil sa kombinasyon ng high tide, walang humpay na pagulan at pagguho ng pader sa kalapit na Barangay San Jose. Ayon sa mga rescuer na nakausap natin kanina, abot bewang na ang baha sa Celestino Street at kalapit na mga kalsada sa naturang barangay habang hindi naman madaanan ng mga maliliit na sasakyan ng M. Naval Street dahil sa baha.
Dahil nga hindi ito madaanan, ay nag-iikot sa lugar ang isang truck ng Philippine Army para magsakay ng mga pasahero ng libre papunta sa kanilang mga destinasyon mula sa bandang C4 kung saan mababa pang baha patungong Navotas City Hall at mga karatig barangay. Dagdag pa, ng rescuers sa ngayon ay tinatabunan muna ng sandbags ang gumuhong pader dahil hindi pa ito makukumpuni ng tuluyan sa gitna ng sama ng panahon. Inaalam pa ang bilang ng mga apektadong pamilya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legacy, DZMM. Zeus, pahabol lang na tanong para malinaw. Itong pader na gumuho o nagiba, ito ba ay nasa gilid mismo ng ilog o ng sapa? Ito daw yung pribadong pader sa may Celestino Street na malapit nga sa isang body of water. Kaya nung gumuho ito ay umabot sa bewang yung baha doon sa may Celestino Street, Barangay San Jose at dumaloy naman papunta sa mga karatig na kalsada kabilang na nga yung M. Naval Street dito sa may tapat ng Navotas City Hall. Oo. So para siyang nagsisilbing dike pala itong pader na ito, pero ito ay pagmamayari ng pribadong individual. Tony, yun nga yung nabanggit sa report ng Navotas City PIO, Tony. Alright, sige. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Nako mga kapamilya, nagtakbuhan ng ilang residente sa Barangay San Jose, Antipolo City matapos biglang rumagasa ang tubig dahil na naman sa isa pang pader na natibag sa likod ng isang subdivision. Sa video, kitang nakatayo sa gitna ng kalsada ang ilang residente nang biglang nagtakbuhan dahil sa rumagasang tubig. Sinasabing bumigay ang pader dahil sa naipong tubig sa subdivision dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Wala namang nasaktan sa insidente. Ilang oras matapos makabalik sa Pilipinas, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga binagyong residente sa San Mateo, Rizal. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng food pack sa mahigit 2,000 bakwit. Una nang isinailalim sa state of calamity ang San Mateo dahil sa pananalasa ng bagyo at habagat. Ipinatitiyak naman ng Pangulo na sapat ang supply ng gamot at mga gamit sa mga evacuation center sa buong bansa matapos mapansing siksikan ang mga inilikas na maaari niya magdulot ng mabilis na pagkalat ng sakit. Yung sakit, pagka isa lang dyan ang magkasakit, kakalat na napakabilis niyan. Tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. Ihikayat ko ang lahat na makipagtulungan sa mga otoridad, sundin ang mga babala ng panahon at agad na lumikas kung kinakailangan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, malalampasan natin ang pagsubok na ito. Pinag-aaralan naman ng pamahalaan ang long-term solution tuwing panahon ng kalamidad. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. Ang balita mula sa kapag-inaluhati ni Radyo Patrol, Marlene Padjernos. Marlene! Tony, hindi na bago para kay Pangulong Marcos Jr. ang nararanasang matinding pananalasa ng mga bagyo at habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, hindi na may tuturing na emergency ang masamang panahon ngayon dahil ito na niya ang epekto ng climate change. Sa kaya, aabot niya sa 12 hanggang 15 mga bagyong inaasahang papasok sa Pilipinas. Kaya dapat lamang na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang adaptation at pagkakatupad ng pangmatagalang solusyon para matulungan ang mga biktima ng kalamidad. Bagamat may mga nakatalaga na anyang standard operating procedure ang mga ahensya ng gobyerno sa ganitong mga pagkakataon, kailangan pa rin raw na magkaroon ng semi-permanent arrangement ang pamahalaan ukol dito. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito ngayon talaga ang panahon. The fact of the climate change and we are now having to think more, of course, mitigation, kung ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero in the longer term, kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para Maraming salamat, Marlene Padjernos. Samantala, umakyat na sa 12 na paulat na nasawi dahil sa paghagupit ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at ng habagat.
Sa datos ng NDRRMC, 3 ang napaulat na nasawi sa Calabarzon, gayon din sa Northern Mindanao, 2 naman sa Western Visayas at tig-isa sa Mimaropa, Davao Region, Caraga at Metro Manila. 2 pa lang mula sa naturang bilang ang kumpirmado. 8 naman ang nasugatan habang 8 rin ang nawawala. Samantala, umabot na sa higit 700,000 pamilya ang apektado ng kalamidad o katumbas ng higit 2,700,000 individual habang pumalo na sa higit 4 na bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura at sektor ng agrikultura. Pumalo na sa mahigit 40 lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity. Bunsod ng pananalasang dala ng bagyong Krising, Dante, Emong at Habagat. Kabilang dito ang Navotas, Pampanga at Bataan. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang 23 syudad at munisipalidad sa Calabarzon, gayon din ang Maynila, Malabon, Quezon City, Marikina at Las Piñas. 6 na bayan sa Pangasinan at Bulacan, 3 bayan sa Rizal, 2 bayan sa Antique, Agoncillo sa Batangas at Cebu City. Dahil dito magagamit na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga Quick Response Fund para mas mabilis na makatugon sa pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Panahon Patrol! Mga kapamilya, itinaas na ang wind signal number 3 sa 4 na lugar dahil sa bagyong Emong. Yan ay ang northern portion ng Pangasinan, western portion ng La Union, western portion ng Ilocos Sur at western portion ng Abra. Nakataas naman ang signal number 2 sa 13 lugar, kabilang ang Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Mountain Province, habang signal number 1 naman sa 9 na lugar, kabilang ang Batanes, Quirino at Tarlac. Huling namataan ng bagyong Emong sa layong 175 kilometro sa kanluran ng Dagupan City, Taglay. Ang lakas ng hangin aabot sa 120 kph at pagbugsong aabot sa 150 kph. Sa forecast, posibleng maglandfall ang bagyo sa La Union, Ilocos Sur o Ilocos Norte bukas. Nakalabas naman na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dante. Samantala, ay naging bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 2,800 kilometro sa silangan ng Southeastern Luzon. Ngayong araw, umiiral pa rin ang habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, gayon din sa Visayas at Mindanao. Kaya doble ingat po tayo mga kapamilya dahil posible pa rin ang flash flood at pagguho ng lupa. Calamity loan at 1 buwang moratorium sa housing loan alok ng Pag-ibig sa mga miyembrong nakatira sa mga lugar na nasa ilalim na ng state of calamity. Ang balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Tony, in-activate na ng Pag-ibig Fund ang Calamity Loan Program sa lahat ng kanilang sangay, kung saan po pwedeng umutang ng hanggang 90% ng kanilang kabuuang ipon ang mga miyembro. Samantala, inanunsyo ng ahensya na pwede na ring mag-apply ng 1 buwang moratorium o hindi muna pagbabayad ng housing loan ng mga miyembrong nakatira sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity at mag-apply ng insurance claim kung napinsala ng kalamidad ang kanilang bahay. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, PNN. Maraming salamat, Kelly Cordero. Naku mga kapamilya, magsimula nang magsanay si PNP Chief General Nicolas Torre III para sa ikinakasang boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte sa Linggo. Ay gagawin pala ito sa Rizal Sports Complex sa Maynila. Matapos dumalo sa situation briefing sa Camp Aguinaldo kaugnay ng pananalasa ng mga bagyo at habagat, agad dumiretso sa PNP Gym sa Camp Crame si General Torre para sa kanyang training na umabot sa 6 na round. Bagamat naniniwala si DILG Secretary John Vic Rimulya na hindi uurong sa hamon si General Torre, iginiit nito na sa korte dapat idinudulog ang hindi pagkakaintindihan at hindi dapat idaan sa suntukan. Justice or settlement of dispute shouldn't be done fist to fist. If you have a grievance, then ilabas mo sa korte o mag-complain ka, i-blatter mo. Anak ka ng dating Pangulo.
tapos maghahamot ka suntukan, anong sasabihin ng mga bata? Ang sabi naman ng Malacanang, good luck ha. Ito po ang tugon ng palasyo sa posibleng pagtatagpo sa lona ni General Torre at ni Acting Davao City Mayor Duterte. At susunod, price-free sa higit 100 gamot ipatutupad sa mga lugar na nasa state of calamity. At sa ating headline abroad, dating Hollywood actor Bruce Willis, lumala pa umano ang kondisyon. Ang mga detalye niyan sa pagbabalik ng headline sa hapon. Headline sa hapon. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. Alas 4:26 na po ng hapon, tuloy po tayo sa ating pagbabalita sa ating pong headline abroad. Hindi na makapagsalita at makalakad si dating Hollywood action star Bruce Willis dahil sa epekto ng kanyang dementia. Sa pinakahuling update sa kanyang kondisyon, naapektuhan na ang pagsasalita at pagkilos ng 70 anyos na action star na nag-diagnose na may frontotemporal dementia. Ilan sa malalaking pelikula ni Willis ay ang Die Hard at Armageddon. Ipinanawagan sa Senado ang mas mahigpit na proteksyon at benepisyo para sa mga healthcare workers sa panahon ng kalamidad. Balita mula sa Senado at ini Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyong Robert! Pauli, kasunod iyan ang ulat sa 49 anyos na healthcare worker mula Mekawayan City sa Bulacan na nasawi matapos makuryente habang tumutulong naman sa pagbibigay ng gamot at bakuna sa mga evacuees sa kasagsagan ng bagyo at pagbaha. Ayon kay Senator Christopher Bongo, hindi na dapat maulit ang insidente, lalo pati niaalay ng mga frontliner ang kanilang serbisyo at kanilang buhay sa kabila naman ng mababang sahod at kakulangan sa katiyakang proteksyon. Bilang tugon sa mga pangangailangan ng health workers, isinulong niya ang isa siya sa pangunahing may akda ng Republic Act 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act na ipinasa noong 2022. Sa ilalim ng batas na ito, nabibigyan ng health emergency allowance ang HCWF
upang tuwing may public health emergencies. Kaugnay nito, inihain ngayon ni Go ang Senate Bill number 412 o panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers na layong kilalanin din ang mahalagang papel ng mga PHW sa komunidad at tiyakin sila'y may sapat na benepisyo at proteksyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Kuyang Robert. Inatasan ni Speaker Martin Romualdez ang Kamara na gawing simple ang ika-4 na State of the Nation Address ni Paulo Marcos Jr. sa Lunes. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Morning sa virtual press conference, sinabi ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na kasama sa pinapasimple ni House Speaker Martin Romualdez ang bulaklak, LED, upuan at iba pang equipment na gagamitin sa sona ni Pangulong Marcos. Kailangan anyang magsilbing halimbawa ang Kamara at Senado sa pamamagitan ng pag-iwas na magarbong sona. Pero paliwanag ni Garin, nadadala rin ng ilang kongresista sa peer pressure kaya gumagastos halimbawa sa damit na susuotin. Giit pa ni Garin, mas mahalaga anyang marinig ang ulat ng Pangulo sa bayan. Sa pahayag naman, inataso ni Romualdez si House Secretary General Reginald Velasco na panatilihin pa rin ang formal protocol. Samantala, Tony, sa kapapasok na balita, nagdeklara na rin ng state of calamity ang Valenzuela City dahil sa malawakang baha. Sa impormasyon ng Valenzuela City PIO, higit 9,000 na mga individual ang na-rescue ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Idineklara ang state of calamity para magamit ang disaster fund para agad na makarecover ang lungsod at makapagbigay ng kinakailangan tulong ng mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. At abangan ang lagay ng trapiko sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. Ang detalyeng niyan sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Tony Velasquez. Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa S30. Sa Hapon. Headlines sa Hapon. Traffic Reports. Traffic Reports. Ay mga kapamilya, kayo po ba ay nasa kalsada at papauwi pa lang? Alamin natin ang sitwasyon sa bahagi po ng EDSA, Bonnie Serrano at ng Santolan. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Marlene Padjernos. Marlene, kamusta na dyan? Tony,
news dito sa southbound lane ng EDSA Santolan ay maluwag ang dalang trapiko at tuloy-tuloy ang takbo ng mga sasakyan. Pero kabaliktaran yan sa bahagi ng northbound lane ng EDSA Santolan ay nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan sa approaching the intersection ng corner Boni Serrano. Then kapareho din ang naranasang mga trapiko sa magkabilang lane ng Boni Serrano, partikular na sa harapan ng Campo Aguinaldo dahil sa kaparehong rason na intersection at mga stoplight. Samantala sa sitwasyon ng panahon, patuloy tayo nakakaranas ng pabugso-bugsong malakas na pukulan dito sa bahagi ng Quezon City. At yan ang traffic report na sigurado at kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan ang headline sa hapon. Mapapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ingat po kayo ha. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.